guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home. Nagla-lock yung joke ko right now. Alam niyo, ang daming nangyayari. As in, medyo ina-anxiety ako ngayon kasi meron akong nafe-feel na pressure sa right ear ko. And kapag meron ka kasing shunt, kapag meron kang foreign body inside your body, kapag meron kang sakit, medyo nakaka-anxious talaga. Possible naman na ibang problema kasi wala naman ako nararamdaman na headaches. Pero, nakakatakot kasi parang palaging may possibility na baka may mali. So, ina-anxiety lang ako right now. Nag-swimming kasi ako nung isang araw, iniisip ko, ito ba yun? Napasukan ba ako ng kung ano sa tenga ko? Kasi wala naman ako maalala na napasukan ako ng kung ano sa tenga ko. Sorry, hindi naman na dapat malaman yun, pero shinare ko lang. Today, on topic ay, actually, medyo nahirapan ako mag-isip ng kung anong idadaldal ko today. Don't get me wrong, ang dami kong nililistan topic. Pero kasi ang hirap sa akin kapag, nilista ko siya at the moment, kailangan ma-shoot ko siya at the moment. Kasi kapag matagal ko na siyang nai-imbak, tapos mag-shoot na ako, tapos hindi ko siya feel i-talk about, nawawala ako sa mood or sa spirit of podcasting. Kung ano lumalabas sa bibig ko. So, nag-isip ako ngayon, kung ano kayang gusto kong pag-usapan. Nahihirapan talaga ako lately kasi feel ko I am very uninspired. Uninspired? Ang okay ng uninspired. Medyo. Hindi ko alam if nabanggit ko na sa podcast before na parang feel ko talaga nabobobo ako dahil sa doom scrolling. I hate doom scrolling so much and for the past few days, I find myself doing it very often kasi nandito ako sa loob ng kwarto, hindi ako lumalabas. Tapos, nahihirapan talaga akong tigilan yung kakascroll. Actually, dinilit ko na nga yung Twitter na app sa phone ko. X pala. Didelete ko na siya kasi mahilig ako mag-doom scroll sa Twitter and impyerno ang Twitter, okay? Mabuti sana kung ang dino-doom scroll ko dun ay mga funny na videos. Ang mga dino-doom scroll ko dun ay mga opinion ng mga tao na madalas mali. So, parang, ayoko na! Ewan ko, napapabaw talaga ako kaka-doom scroll and napapansin ko na may effect siya sa akin sa kung paano ako mag-isip and paano ako mag-create, which is not good. Kasi ito ang trabaho ko. Trabaho ko mag-create and actually love kong mag-create. Ang hirap kapag very unmotivated ka and malaking bagay or malaking parte ng pagiging unmotivated ko, sinisisi ko sa doom scrolling. I hate the internet so much. Teka. Nabubuhay ako sa internet and somehow parang blessing and a curse siya to me. Kasi I don't feel like gusto kong ma-perceive ako masyado sa internet. At the same time, yung trabaho ko. At the same time, gusto ko rin siya. So, ewan ko, ang complicated ng relationship ko with the internet. Ba't ako napunta doon? Alam niyo, hindi yun yung topic. Hindi yun yung topic. Actually, na-share ko lang siya kasi feel ko ang dami talaga nagsasuffer with doom scrolling. Or ang dami nakaka-experience ng ganto. Kasi nakita ko na may video si Ayin Bernos about it. About doom scrolling and feeling niya nabobobo siya because of doom scrolling. And then sabi ko, damn, so lahat tayo nakaka-feel nun. And I hate it. Kasi for someone na may gantong line of work, nakaka-apekto talaga siya sa kung paano ka mag-iisip at paano ka magsasalita. In a very bad way. So, recently, nagtatry ako na lumayo sa pagdo-doom scroll, pero I am failing. I am not very successful in that area. Kasi meron talaga akong problem din with my attention na I mentioned before and nahihirapan akong i-control siya. Anyway, we'll fix that. Yeah? I hope. Hopefully, we fix that. So, ngayon, ang topic ay hindi doom scrolling, hindi internet. Sorry, mukha akong engot. Like, yung utak ko right now, ganito. I feel like ito yung isa sa mga episodes na sobrang ng utak ko. Kasi, speaking of doom scrolling, kakagaling ko lang sa IG, tas tawang-tawa ako sa mga lumalabas sa reels ko. As in, try not to laugh challenge. Para mga noontime shows. If hindi nyo ako pina-follow sa IG stories, feel ko hindi nyo alam kung ano yung sinasabi ko. Kasi shinare ko siya sa IG story. So, maybe this is the time para i-follow ako sa IG story. Feel ko gusto ko maglaan ng isang episode para sa Filipino pop culture moments na sobrang nakakatawa. Isang example ay Jose Manalo na hulog sa estero.
I love you, Sir Jose Manalo. You are so funny to me. Wala lang. So, doon ako galing bago ako mag-shoot. Tangina, hindi ko na nasabi ko yung topic ko. Sorry. Talaga, ang topic ko ngayon ay gusto kong pag-usapan yung mga hinanakit ko nung bata ako. So basically, mga hinanakit galing sa childhood ko ni Yani Hatesu. Na-feel ko, baka may makarelate. Yes, baka may makarelate. So basically, para siyang Yani Hates Blank Part 2. Pero hindi talaga siya hate eh. Maglalabas lang ako ng mga sama ng loob. Hindi ko alam kung saan ko napulot tong episode na to in my mind. But, nailista ko siya. Sabi ko, baka nung time na nilista ko to sa notes ko, meron akong naalalang sama ng loob and gusto ko siyang i-share. So, naglista ako ng mga sama ng loob na pag-uusapan natin tonight. Ang una kong sama ng loob, nung bata ako, salingkit-kit talaga ako sa laro. Nasabi ko na to sa episode before na, di ba gumawa ako ng skit about it, na salingkit-kit ako sa laro. That's real life. As in, that's so we. Kasi, hindi daw ako magaling sa laro. And then, taga-private school nga ako. So, ako yung naiiba sa, dun sa street namin. So, parang yung tingin sa akin, ay, hindi ako magaling sa laro. Well, to be fair, tama naman sila. Pero, alam mo yung parang sasali lang. Sasali pa lang ako, tapos, parang automatic ina-assume ng mga kalaro ko, or like sinasabi talaga na parang, saling kit-kit yan. Paano niya malalaman kung magaling talaga ako or hindi? Honest, nung mga panahong yun, iniisip ko, bobo ba talaga ako? Feel ko hindi lang ako nabigyan ng chance. Yes? Feeling ko in-assume lang, in-stereotype lang talaga ng mga bata agad na parang, taga-private school tong batang to, tapos bimpuhin, hindi siya lagi lumalabas, hindi to magaling. Isaling kit-kit natin to, hindi niyo ako binigyan ng chance. Yes? What if magaling pala ako? What if I had the potential? Pero wala kayong pake. So, hindi niyo ginawa. Medyo, ang sakit kasi no, na parang ganito pa lang, yung mga ibataya pa lang, sinasabi na talaga na saling pusa ka. Alam niyo kung sino pang gumagawa sa akin nun. Yung pinsan ko, na lady founder ng tropa, tinaas ko na naman yung pa ako. Na lady founder ng tropahan namin. Close naman kami ngayon, do. Siyempre, maldita lang talaga siya nung bata-bata siya. Tapos sinasabi niya saling pusa ako. Mabilis naman akong tumakbo. Isa talaga yun sa mga sama na loob ko. Mabilis akong tumakbo, okay? Hindi lang ako magaling mag-strategy, pero mabilis akong tumakbo. Paiyak na. Hindi rin naman ako pikunin nung bata ako. Hindi ako pikunin. Sa pagkakaalala ko, mabilis ako tumakbo. Pero, ito lang, bobaw ako sa 10-20. Magkadugtong yung unang item ko at second. Kasi nga, bobaw ako sa 10-20. Hindi ko alam kung paano nagagawa ng mga bata yung matataas tumalon, tas naaapakan yung garter. That is ewan ko parang, wow. Like, magic. Kakaibang coordination siya sa body. So, medyo bobo ako sa 10-20 at sa Chinese garter. Alam niyo, di ba sa Chinese garter, madaming stages yon. Una, yung apak. Tapos natataas-taas ng level. Second, may iba-iba kasi siyang stage. Meron yung triangle. Meron din ng Luzon, Visayas, Mindanao. Alam niyo ba yun? Yun lang yung naalala ko actually. I feel like it would be fun to talk about mga palarong Pinoy. I mean, mga street games kasi madami silang rules. Okay? Speaking of 10-20, mabalik tayo sa 10-20. Bukod dun sa saling kit-kit sa laro, isa pang sama ng loob ko ay yung mga magagaling na nga sa 10-20. Tapos ang gusto pa nilang kakampi, yung magagaling din. Na para bang ginawa nyo na lang kaming poste. As in, alam niyo yung, yun kasi yung nakakainis Ako kabado ako every time magmamaibataya, tapos magkakakampi yung magagaling. Meron pa yan, as in sasabihin pa sige kayo na mauna. Kasi alam nilang hanggang level 3 lang kayo. Ano tong laron to? Extra lang kami. Hindi ko alam, hindi ba nire-realize ng mga magagaling na, asan yung fun in that? Kung kakampi mo yung magaling din. Hindi ba parang, ang boring nun kasi parehas kayong magaling. Wala na kayong kalaban. Kaya nga nung bata pa lang ako, naniniwala ako na ang magaling talaga is they want challenge.
So, okay lang sila kahit yung mga kakampi nila bobo. Hindi nila aim na ang kakampi nila ay magagaling. Kasi may mga ganun eh, may mga magagaling na nga sa 10-20, tas ang gusto pa nilang kakampi, yung mga kapwa nila magagaling. Parang alam na nga nalugi kayo. Ito pa. Diba, nagkakampihan, ganyan. Tas alam niyo yung kapag nagkampihan, tapos, yung isang kakampi mo biglang sabihin, wala, lahat kayo magaling eh. Na parang, I mean, tama naman siya, pero parang nakaka-offend. Alam mo yung, makita ka pa lang, iniisip na agad nung kakampi mo, ulitin natin. Na parang bang, like, sa isip nila, kakampi ko siya, lugi agad ako. Parang, give me a chance. Let me prove myself to you. Let me prove my, myself, my skills. Give me a chance. Take a chance on me. Maybe ayun ang unang take a chance on me ko ni Ate Nikki. Nakakatawa pa sa 10-20. Hindi, okay. Siyempre, pag ang kakampi ko magaling, di ako ang panalo. Wala akong say. wala akong ebas. Parang, pag nagkampihan, tapos kakampi ko yung magagaling sa isip ko, yes. Wala, huwag na tayo magulitan. Okay na yan. Okay na tong kampi-kampi natin. Huwag na mag-ulit-ulit. Ganyan. Siyempre, kasi kakampi ko na yung magaling eh. So, gagawa na ako ng paraan para hindi na umulit, ganyan. Ang nakakatawa sa mga ganon ay, kapag lugi yung kabilang team, ang tawag kasi doon burot eh. Parang kapag nabuburot na yung kabilang team, ang dami na nilang rules. Ang dami ng rules bigla. Bawal labas ngipin, bawal yung, ang daming rules sa 10-20. Ang naalala ko lang na nakakatawa is yung bawal labas ngipin. Parang, sis, tatalon lang yung tao, bawal palabas ng ngipin. Lugi na kasi kayo eh, kaya kayo gumagawa ng kung ano-ano eh. Pero pag ako yung lugi, agree ako sa mga rules. Parang, tama, bawal yung bawal labas ngipin, bawal yung hindi naaapakan. Mga ganon. Pero pag kami yung magaling, parang, eh. Madami pa mga dead mother, dead baby, ganyan, dead mother, dead all. Yan. Basta kapag burot na yung isang team, for sure madami nang lalabas na rules. Nakakatawa. Nakakatawa isipin. Nakakatawa pag andun ako sa team na nananalo. Nakakaiyak kapag andun ako sa team na natatalo. So, parang, yes. Minsan pa, nakakainis talaga sa mga magagaling na yan. Yung like, ang tagal na natin dito. Diyos ko, palubog na yung araw. Ginawa mo talaga kami post. Hindi talaga kami pinagbigyan. Iba kayo parang naaawa. Nahihiya. Naalala ko lang. Parang medyo isa yun sa mga sama ng loob ko. Para sa mga magagaling dyan sa 10-20 nung bata, hello, congrats. Kung kayo yung mga magagaling na ang gusto pang kakampi ay yung magagaling. Pero kung kayo yung magagaling na parang kapag nakita nyo na hindi magaling yung kabilang grupo, lumilipat kayo, I love you. That's a challenge. That's a real risk taker. That's a real champion. Doon mo talaga malalaman kung magaling ang isang tao. Kasi kung magaling talaga ang isang tao, dapat hindi na siya natetreten na ang gusto niya, like lahat na nasa team niya yung magaling. Hindi. Kung magaling ang isang tao, doon siya sa mas nangangailangan talaga. Dami ko nasabi. Okay, yun na naman for my item 1 and item number 2. Item number 3 ko ay Baby Alive. Hindi ko alam kung meron akong pinapatunguhan tong galit ko na to. I mean, hindi ko alam if meron akong dinededicatean ng sama ng loob ko na to. Kasi pag inisip mo, Baby Alive? Like, saan galit si Yani? Sa gumawa ng Baby Alive? Or like, sa parents niya. Hindi ako galit sa parents ko kung hindi nila ako nabigyan ng Baby Alive. Hindi. Pero aaminin ko, medyo nainggit ako. Kasi yung Baby Alive, ina-advertise siya sa Disney, ina-advertise siya sa Nickelodeon, at sa Cartoon Network kapag nanonood ka. Tapos tangina, sobrang amaze ako. As in, like, hala, nagsasalita siya, tapos tumatay siya, di ba? Tumatay ang Baby Alive. Amaze ako. Tapos naglalaka, parang wow! Motherhood. I mean, gustong-gusto ko siyang ma-experience dati. Pero ngayon kasi, no, hindi ko, ayoko magbuntis, ayokong magkaanak. Pero nung bata ako, gustong-gusto ko yung Baby Alive. Kasi, isa yun sa mga dream na toys ko. Mahal kasi nun. Naalala ko nung tinitignan ko yung presyo nun, nasa 3K, 5K. Mahal sis. Para sa isang batang alagain.
Pero nakakaingit, di ba? Damn. Pero wow, parang hindi ako nanood ng movie na Chucky. Ewan ko! Nakakatakot nga yung Chucky eh. Pero may something sa Baby Alive na like, I want that for me. Pero ngayon, ayun nga eh. Ngayon, hinihingan ako ng nanay at tatay ko ng anak. Pero sabi ko, ayoko. Tapos nung bata ako, gustong-gusto ko ng Baby Alive. Maybe if binilan nila ako ng Baby Alive dati, maybe iba yung mga sitwasyon ngayon. Maybe I would be more open to motherhood. Pero kasi hindi nila ako binilan. So, no to motherhood. Check ka. Alam nyo, speaking of motherhood, ang layo nito. Hindi ko alam kung anong feelings ko about motherhood. Alam ko sa sarili ko na ayoko mag-anak. Ayoko nga ba? Hindi talaga ako sure. Feel ko, ayoko talaga. Hindi. Feel ko may part sa pagkatao ko na tatanggapin ng motherhood. Tatanggapin ng thought of motherhood. Pero right now, maybe no. Kasi ang pinaka-ayoko about it ay yung changes sa body and sa mind. Feeling ko hindi lang talaga ako ready for that. Malamang, bata pa ako, di ba? Right? Wow. I feel like sobrang laking responsibility kasi ng motherhood. I mean, to everyone, pero feel ko lalo na for a woman, for a mother, feel ko meron ako sobrang laking pagmamahal. And alam niyo ito yung reason kung bakit sa kaibuturan ng pagkatao ko, feeling ko mag-aanak ako someday. Huwag niyo tayo parinig sa nanay ko kasi masyado siya matutuwa. Alam niyo yung, feel ko, laki ng pagmamahal ko, alam kong someday meron siyang pagbubuhusan. And yun ay anak or pamilya. Grabe yun. Wala lang, late night thoughts. Kasi ano oras na? 8:54 p.m. na. Minsan naiisip ko lang. Alam nyo, naiisip ko lang yun kapag nakikita ko yung mga post ni Jeloy Concepcion. Para ako nagkakaroon ng baby fever. Hindi baby fever, family fever. Parang, pag nakikita ko yung post ni Jeloy Concepcion, naiisip ko, damn, parang someday gusto ko ng ganyan. As in, yung payapang buhay kasama ng taong mahal mo at anak mo. Oh my God, sino nagsabi nun? Sa fuck? Ba't ko ba ito naiisip? Balik tayo sa Baby Alive. Okay? Pero feeling ko someday pa yun. Like, so far into my future. In my future. Basta malayo pa. Not now. Sinasabi ko lang. Naiisip ko lang. Okay? Yun, Baby Alive. Ano pa ba mga dream kong laruan? Actually, dream kong laruan ang Baby Alive talaga pinaka naiisip ko. Dollhouse. I think Dollhouse. Speaking of laruan, hindi ko alam if ako lang to. Feeling ko sa buong Pilipinas. Alam nyo, di ba, pag sa palengke or talipapa, may mga nagtitinda din na laruan doon, di ba? May mga Barbie na nasa blue na plastic na case. Tapos, nasa loob yung laruang Barbie. Tapos may mga Barbie na super twins. Di ba? Tama ako ng pagkakaalala. May mga Barbie na super twins. Yes. Hindi ko naman siya totga kasi nagkaroon ako ng ganung laruan. Kasi nga talipapa, so very affordable, masaya siyang paglaruan. Other than Barbie na ganun, paper dolls. Oh my God, I love paper dolls. I think napakagandang creation ng paper dolls. Pwede kayong maglaro. That's so, oh my God. Lalo na nung di ba parang bata uso yung dress up sa Y8? Oh. So like, kapag maglalaro ka, diba? Speaking of Y8, ang dami talaga napuntahan ng, speaking of Y8, alam niyo yung, nung bata ako, ang version ng bawal na laro, yung parang ka-side-eye na laro, yung bastos ay kissing games. Nakapaglaro ba kayo ng kissing games sa Y8? Parang, ayun yung, ayoko kasi magbanggit ng bastos na laro. Pero alam nyo, yun yung like, sa standard sa mga bagets, parang bastos na ang kissing games. What do you mean naglalaro ka ng kissing games? Kadiri! So, parang naglaro ako ng kissing games. Yun yung mga nalaro ko nun sa Y8. Dress up, kissing games, ganyan. Wala lang. Man ako napunta dito? Paper dolls kasi, tas dress up. Right. yun yung sama ng loob ko sa Baby Alive. Wala, naiintindihan ko naman yung sitwasyon namin. So, okay lang naman sa akin na hindi ako binila ng Baby Alive. Meron naman akong, PSP at Game Boy. So, okay lang. Okay, di dead ma. Hindi, actually, medyo nainggit pa rin talaga ako nun na may Baby Alive. Pero alam nyo, wala akong kakilala na bata na nagkaroon ng Baby Alive. Wala! Thank God. Kasi feeling ko if meron akong kabatch or kaibigan na merong Baby Alive, iinggit talaga ako sis. Buti na lang wala. Buti na lang hindi kami ganun kayaman magtatropa. Parang, wala tayong Baby Alive ah. Wala mag-Baby Alive.
Nainggit ako. So, ayun. Bumenta ba ang Baby Alive? Ang mahal kasi. Para sa manufacturers ng Baby Alive, ang mahal. Babaan niyo yung presyo. Hindi ko alam if may Baby Alive pa ngayon, though. Meron pa ba? Grabe, no? Yung concept of mga bata, mga baby din, na gustong mag-alaga ng another baby. The concept of Baby Alive. Parang, wow. That's something. Yun ang aking isang hinanakit. Next na hinanakit ko, hindi nakasama sa regionals or nationals na contest. Alam nyo, kasi nga diba galing akong private school. Tapos nabanggit namin dun sa junior high school episode na nung high school kami, magkakakilala halos sila CJ, si Dayan, si Fred, kasi galing silang public schools and merong regionals and national na contest in the Philippines, okay? Yung mga public school. If tama ako ng pagkakaalala, si Bini Joanna ay nagpa-participate sa mga gantong contest for broadcasting. Kasi hindi lang siya for public, apparently, meron mga private schools na nagjo-join din sa ganung contest. Wala lang, feeling ko hinanakit ko siya until now. Feel ko na-FOMO ako sobra doon. Kasi, like yung thought ng makikipag-compete ka with other schools sa iba't ibang larangan. Iba't ibang contest, academic, and I think meron ding sports. Meron bang sports? Tingnan nyo, hindi ko alam kasi hindi ko siya na-experience. Sobrang, nung nalaman ko yung kay Bini Joanna na nagko-compete siya sa broadcasting, sobrang nainggit ako, te. Kasi what do you mean may ganyan kayo? Wala, no. Parang sobrang laking, hindi ba sobrang laking flex nun? And sobrang laking ambag sa skill set mo as a child? Feeling ko, if merong ganon, ang sasalihan ko din ay broadcasting. Maybe, at that point pa lang, nagkaroon na ako ng idea kung ano yung gusto kong tahakin na path. Kasi na-expose ka to contests like that. Ang gandang program nun, na ginagawa ng, sino ba nag-handle nun? DepEd? Wala lang, I think ang fun. FOMO ko yun, naiinggit ako doon. Sabi ko nga sa inyo, yung achiever kasi medyo ako bibong bata ako. So, parang nakailang thought na ako tonight. I mean, yung na-miss out ko yun, nakakalungkot lang for me. Nagsisisi ba ako na sa private school ako nag-aral? Unti. Feel ko kasi iba talaga yung public school na personality. Hindi ako super yaman, okay? May kaya, ganyan. Tapos, hindi ko alam kung bakit talagang sa private school ako in-enroll ng nanay at tatay ko. Feel ko kasi may impression yung mga, impression din talaga yung mga tao na kapag public school, kulang sa funds or iba yung quality ng education. May truth naman to that. Kasi nga, grabe talagang educational crisis. Grabe ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. So, alam mo yung fact na kulang-kulang ng gamit sa mga public school, sobrang daming estudyante sa loob ng isang classroom, tapos naka-aircon, in this blazing heat. Wow, Four Sisters and a Wedding reference. Manang, sa gantong init ng Pilipinas, like electric fan, sari-sariling donation yung mga parents, and then yung mga teachers, sobrang baba ng sweldo. Alam mo yun, parang feel ko may impression yung mga tao na kapag public school, parang, Pero sobrang dami kong narinig na programs from public schools na grabe yung potential. Like, kapag naiisip ko siya until now, na-FOMO pa rin ako. Parang ang saya kasi mag-compete eh. Ewan ko, like, hindi ako nakakuha ng ganung chance nung bata ako na mag-compete with other schools. Kasi nung nag-science high na ako, hindi na rin talaga ako nakakapag-compete. Hindi ako makakapag-compete sa Mr. and Miss Intrams. Hindi ako ganun ka-attractive that time. Wow, so sinasabi ko bang attractive ako now? I mean, I think, mas may tiwala na ako sa sarili ko now. Hindi ako conventionally attractive, so like, hindi may isip ng mga tao na ako yung ipambato sa Mr. and Miss Intrams. Hindi rin ako makakakompete sa mga science and math quiz bee. Okay. Yes, nasa science high school ako. Pero guys, hindi ko talaga forte ang math at ang science.
Actually, kaya happy ako sa Filipino and sa English. Kasi doon ako nakapag-compete. Nakapag-compete naman pala ako. Pero yung doble cara lang naaalala ko. I mean, yung mga performance, yung mga sayaw-sayaw, doon ako nakakapag-compete. Right? Wala. Pero parang ang saya pa rin ng regional and national. Makakapag-compete ka sa ibang lugar. Nung college din naman ako, hindi ko na siya na-experience. Kasi syempre, mas malawak na nung college. Tapos para nung college, mas sports. Sa UPLB, meron kaming strasok na tinatawag. So, para siyang sports competition. Ewan ko eh. Like, lumilipad talaga ng ibang lugar yung mga athlete namin. Tapos may mga nakakalaban silang iba. Hindi naman ako athlete. At saka pag college ka kasi parang if hindi ka talaga athlete, if hindi mo yung passion, medyo hindi mo siya naiisip paglaanan ng oras. Wala lang, feeling ko sana lang na-experience ko siya nung bata ako. Yun. Ngayon, saan pa ako magko-compete? Dito, te? Like, saan pa ako magko-compete? Wala na akong pagko-competean. Ay, damn, nakakamiss pala ma-awardan, no? Okay, yun. Isa yun sa mga hinanakit ko. Time first. Check ko lang, gano'n na ito kahaba. Sina-check ko kung gano'n na nakahaba yung episode kasi masaya ako kapag mahaba yung episode. Nakakaya ko na kasing habaan yung episodes ko lately eh. Isa pang hinanakit ko sa pagkabata ko ay mga lait. Lagi ako nalalait para sa kulay ko nung bata ako. Kasi guys, nung bata ako, hindi pa talaga in yung pagiging morena. Like, happy ako na for the past few years, nagkakaroon ng positive conversation about being brown-skinned. Pagiging morena, yung gantong kulay. Kasi ganda naman talagang kulay natin mga Pinoy. And one of the reasons kung bakit nagkakaroon ng gantong conversation is because for so long, dati, nung wala pa talagang positive conversations about sa pagiging moreno at morena, ang sama talaga ng tingin sa gantong kulay ng balat. At ang daming, kaya nga diba parang sobrang daming advertisement na nakafocus sa glutathione, sa pagpapaputi. Kasi sobrang pangit ng tingin sa gantong kulay before. Na-experience ko siya nung bata ako, as in, ang tawag sa akin ay, hindi naman siya slur, di ba? Well, pero ang tawag sa akin dati nung bata ako ay negra. Damn, slur ba yun? Feeling ko hindi naman siya slur, kasi, pero derogatory siya. As in, yung tinatawag sa akin nung bata ako, negra. And then, for so long, tinatawag talaga na ano ba to? For so long, laughing stock, or like punchline, yung pagiging maitim. Yun yung tawag eh, hindi pagiging brown. As in, tinatawag ko ang itim mo. Yung laging sinasabi sa akin, nakakasama ng loob, lalo na kapag galing sa family members mo. Diba? Lagi ko nasasabihan na maitim, and then, ingrain ko yun sa utak ko, na nung hindi ako confident before sa kulay ko, kasi hindi na mga inaasar ako because of it. Tapos, ayun, for example, yung sa girl boy bakla tomboy ba yun? Yes, paning. Girl boy bakla tomboy ba yun yung may role doon si Kiray? Na, as in yung color black siya. Kasi for so long talaga, like punchline siya. Syempre ngayon, in this day and age, hindi na tatagos yung ganong punchline. As in, maka-cancel na. Thank God maka-cancel na. Kasi grabe sa girl boy bakla tomboy. Alam niyo, parang nakaka-guilty ang tumawa kasi as in, sobrang punchline talaga yung character ni Kiray doon. As in, yung pollution, alam niyo, hindi ko na maalala. Hindi ko maalala exactly yung punchline. Pero, as in, sobrang sama ng loob ko na lagi akong tinatawag na maitim nung bata ako. Tapos, alam niyo, sa pamilya talaga yun ang gagaling eh. Hindi nanay at tatay ko. Alam niyo yung mga laiteran yung tita, mga matatabil yung bibig na kapitbahay, ganyan. Lagi nila akong sinasabihan na maitim ang kilikili ko. Fuck that shit! Like, why would you say that to a child? Why would you say that to a child? Alam niyo, for so long, until now, nag-i-struggle ako with it. Nahihiya ko ipakita yung kilikili ko kasi feeling ko ang itim. Hindi nakakatawa yun. Sorry, hindi nakakatawa. May time kasi na, okay guys, diba, I work with Rexona. Thank you, Rexona, for trusting me. Nung una akong nag-work with Rexona, I think that was nung nasa college ako, 2023, 2024. Edi, nag-yes ako kasi ginagamit ko naman talaga siya. Sobrang lagkit sa LB, guys. So, parang sabi ko, okay, ginagamit ko naman talaga yung brand. Edi go, tara. Tapos, nung nag-shoot na ako, dun ko lang na-realize. Sabi ko,
Bakit papakita ko yung kilikili ko? Mas medyo na-problema talaga ako. As in, na-problema talaga ako. Muntik ko na silang kausapin na parang mali palang desisyon. Pero I had to like, reassess. Kasi sabi ko, maitim ba talaga yung kilikili ko? Is it really that bad? Or talagang na-internalize ko lang na sobrang itim niya, nakakahiya siya kasi yun yung sinasabi sa akin simula nung bata ako. The thing is, normal lang naman magkaroon ng hyperpigmentation. At ina-expect nyo ba na sobrang puti ng kilikili ko kung ganito kulay ko? Na-expect nyo ba like off-white yan? If morena ako? Ang news kaya sobrang powerful to me ng mga very vocal na morena sa... Sana may naalala ako. Okay, sobrang vocal na morena online. As in, sobrang laking bagay ng naging conversation about morena, hyperpigmentation. Like, it's normal if you have that color sa kilikili mo. As in, like, talagang ang dami niyang na-heal na parts of me. Kasi kapag bata ka talaga noon, tas ganito yung kulay mo, sobrang sama ng maririnig mo. As isipin nyo, pag teenager ako, in-encourage ako na bumili ng Kojic, yung pampaputi. I was a teenager. At actually, sobrang dami pang products na parang, ito, try mo yan, pampaputi yan. Buti na lang hindi ko sinunod. At that time, hindi ko sinunod kasi, actually, sinunod ko pala. Once, ilang taon lang ako noon? I think 14, 15? Around that age, once ginamit kong sabon yun, yung Kojic. Basta yung pampaputi, ginamit ko siyang sabon kasi sabi, puputi daw ako. Tapos, nung I feel like nung mas nagkaroon na ako ng awareness or ng edad. Recently, ayan. Hindi na talaga ako tumatanggap ng whitening products na brands. Ang inaano ko is, okay, if may lalapit na ganitong brand, tinatanong ko kung ano yung purpose nung magiging collaboration. Would it be to promote na magpaputi? Kasi if yun yung purpose, hindi ko siya tatanggapin. Kasi, this is me. By Demi Lovato. This is real, this is me. Ito talaga eh. As in, ang laking bagay for me na maraming mga moreno at morena na nag-speak up sa social media and mas confident sila to show people na, normal lang kapag may gantong discoloration, hindi to mali. Ngayon kasi parang, ang dami ng tao na ina-embrace yung pagiging brown-skinned nila and sobrang saya kong makita yon. Dati kasi talaga, hindi. Sobrang Eurocentric kasi ng beauty standards natin, na kapag tisay or mistisa, yun yung maganda. Buti na lang hindi na ngayon. Wala! Sobrang sama talaga ng loob ko. Alam nyo, nung high school, hindi ko na babanggitin kung sino siya, kasi nagbati naman na kami okay? Nag-sorry siya super nung time na nangyari to. Pero like, nag-away kami ng isang friend because sinabihan niya akong kulay tae. Ilan taon kami nun? 13. Nakakasama talaga ng loob. Grabe, like, ang dami talagang, sobrang sama nun. Sobrang sakit marinig nun. Tanda ko pa rin siya until now. Pero, ayun, syempre we were young. We were stupid. They didn't know better. Umiyak talaga ako nun. Ilang taon na ako nun? 13. Hindi na ako umiiyak that time. I mean, hindi ko na pinapakita sa iba pag umiiyak ako. Pero umiyak ako nung na-receive ko yun. Kasi medyo, sama ko siya ng loob. Alam nyo, isa pang weird ay, feel ko sama ko rin to ng loob. Bukod sa kulay. Guys, pag naglalakad kasi ako, pag nakita nyo ako maglakad, nakita nyo na ba ako in person? Nakita nyo ako in person, mapapansin nyo na para akong pasiga maglakad. So, pabuka ako maglakad. Hindi ko ipakita sa inyo. Papakita. Wow, taray. Para akong GTA ah. Hindi, pero basta pabuka talaga ako maglakad. Tinatry ko naman na i-close. Pero pabuka talaga ako maglakad. Bakit nyo ba napapansin yung paglalakad ko? Laging napapansin nyo ng mga kalaro ko dati. Tapos mga matatanda din. As in, sinasabihan nila ako na bakit ka pabuka maglakad. Ang pinaka-hate ko may narinig ay, kumalat yun sa mga kalaro ko. Ewan ko kung sinong bata ang nagpauso nun, sobrang engot. Kung sino man nagpauso nun at nakikinig ka nitong podcast na to, ang bobo mo. Kasi merong kumalat na kapag pabuka ka maglakad, hindi ka na virgin. Why would you say that to a child?
Why would you say that to a child? As in, alala ko na sobrang na-conscious ako about it. Kasi syempre, bagets ka, sobrang big deal nung pagiging virgin. Alam niyo na, even now, like, visit na visit ako sa thought ng virginity. Sobrang virginity is a social construct. So, ibang topic na yun. Pero visit na visit ako. Kasi naalala ko na bit-bit ko yun dati na parang hala, kapag naglalakad ako, iniisip nila hindi na ako virgin. Ba't niyo yun sasabihin sa bata? And bakit ang isang bata po problemahin yun? Akala ko sobrang unserious na magiging topic ko right now. Pero lumalabas talaga yung mga childhood hinanakit ko. Kasi ayan. Ang ingot eh. Yung mga mapapasigaw ka na lang sa sobrang visit. Yung pagiging balbon ko, thank God, wala naman ng lait ng pagiging balbon ko. So, okay lang. Hindi ko naman siya naging insecurity ever. Ngayon, hate ko yung mga tao nagko-comment about 1, skin color, 2, this hyperpigmentation sa mga body parts, 3, yung nagko-comment din sa mga body hair. Like, shut the fuck up. Isasama ko ba to? Okay. Nung bata pa ako, as in, lagi na rin talaga kasi ako nasasabihan na kamukha ko si Kiray. So, kapag sinasabihan ako ng mga tao ngayon ng kamukha ko si ganito, kamukha ko si ganyan, hindi na talaga ako na-offend. Kasi 23 years of my life, I know that. I know enough. Parang I've experienced enough. I've heard enough. Pero, oh my God, naalala ko, medyo nakakatawang kwento to. Tapos hindi kayo natawa, no? Okay, wag nyo na lang isipin na sinabi ko nakakatawang kwento to. No pressure. Yung tatay ko, ewan ko kung saan niya to binili, basta nagpa-drawing siya ng picture, ng picture namin. Ako, tatay ko, tsaka nanay ko. Wala pa kasi akong kapatid that time. So, nagpa-drawing siya, tapos naka-frame, ha? Naka-frame. Hindi, syempre, nakabalot pa ng, ng Manila paper. Pagka-uwi, ganyan. Sa bahay kasi namin noon, kasama namin yung extended family namin. Kasama namin yung pinsan ko, ganyan. Tita ko, ganyan. Tapos binuksan na yung drawing. Wow! Kasi patingin kami dun sa drawing sa akin nung tao. Kasi dun sa drawing, batang ako yon. Kamukha ako hindi si Kiray, si Mahal. O syempre, anong ginawa ng mga kamag-anak ko? Nag-laugh sila. Wait, patay na ba si Mahal? Sorry, wait lang. Oh my God, patay na si Mahal. Okay. Rest in peace po. Rest in peace. Pero yun nga, sinabi nila na nakamukha ko si Mahal. Noon sa drawing. Kasi hindi na ako tinantanan talaga ng mga kamag-anak ko noon. Kasi lagi nila sinasabi, ikaw si Kiray, ikaw si Mahal. Feel ko, maybe ang dapat ko palang pinaparinggan sa episode na to ay mga kamag-anak ko. Like, na masama pala talaga yung loob ko sa kanila. Lagi nila ako sinasabihan ng hindi ko alam kung bakit. Okay, ngayon kasi hindi na talaga ako na-offend. Meron kasi nag-comment dati na kamukha ko si Kiray. Tapos parang, syempre medyo naano ako. Kasi nga, laging ginagamit yun sa akin ng mga kamag-anak ko dati. Tapos, ginil trip pa ako nung nag-comment. Sabi na nag-comment, uy, bakit ka na-offend? Anong masama kay sa pagiging kamukha ni Kiray? Medyo nabwisit ako sa comment na yun. Kasi parang, sister, Emeka, alam mo kung anong intention mo nung sinabi mo yun. Pero nag-make sense din siya sa akin. Na parang, alam kong ang mali ng intention niya for saying it. Pero tama naman, bakit nga ba ako, ano kaya nafe-feel ni Miss Kiray kapag maraming tao na na-offend kapag sinasabi nilang kamukha niya siya? So sabi ko, oo nga naman. O yan na. Iniisip ko kapag may taong nasasabihan ng kamukha mo si Yani, no-offend din kaya sila? No-offend din ba kayo kapag sinasabi ng mga tao na kamukha niyo ako? Comment nyo. I think, I wanna know. Pero simula nun, parang, feel ko, dinistigmatize ko na rin. Dinistigmatize? Parang tinanggal ko na sa pagkatao ko yung, uy, bakit nga ba ako mau-offend kung kamukha ko? Ay, wag na. So actually, wala na akong problema pag sinasabi ng mga tao na kamukha ko si Kiray. Si totoo naman, like, since nung bata ako, nasabihan na ako na kamukha ko si Kiray. Siguro, ang sama ng loob ko na lang doon ay galing, para sa mga kamag-anak ko na kapag sinasabi yun, alam kong pinagtatawanan nila ako. Nung bata ako. Again, why would you do that to a child? Over. Alam nyo, buti hindi na namin nabit-bit yung drawing na yun. Hindi ko alam kung asan na yung drawing na yun. Pero kung sino man yung artist na nag-drawing ng family portrait namin, medyo king ina mo, kuya. Tagal kong yun. Tagal kong bubog yun. Hindi mo alam na masama ang ugali ng mga kamag-anak ko, tapos drinowing mo pa ako ng ganun. Ayun yung isa kong sama ng loob.
Nag-iisip pa ako kung meron pa akong sama ng loob. Meron pa ba akong sama ng loob? Okay, sorry. Sobrang petty lang nito. And feeling ko, maybe ito na yung last. Isa sa mga sama ng loob ko ay yung mga... Sama ng loob ko ba to? Hindi. Meron na pala akong dalawang titira. Isa yung mga batang nangiirap. Hindi ko alam kung anong meron sa mga batang ang hilig mang irap. Bakit? Na ang unang reflex mo or ang unang mong natutunang aktibidad sa buhay mo ay manaray ng kapwa mo bata. Nung bata ako, hindi talaga ako nang iirap. Pero, naalala ko na merong isang batang inirapan ako. Ang taray, di ba? Ang dami ko nakakalimutan sa buhay ko. Tapos ito naalala ko. Okay. Merong isang batang inirapan ako. So, ako naman, na-feel ko yung pressure na, baka dapat ganun din ako sa iba. So, ginawa ko sa iba. Para sa mga parents dyan, huwag niyong tuturuan yung mga bata o mga anak niyo namang irap. Masakit kasi. Siguro sama na loob ko yun. Yung mga batang nananaray. Like, ano ginawa ko sa'yo? We're supposed to be sisters. Oh my God. Isa pa, meron pa akong isang yung mga bata, ewan ko, yung mga kapwa mo bata Kasi again, guys, sama ng loob ko to nung bata ako, okay? So, bata lang din ako nun. Yung mga kapwa mo bata na, kunyari, sa Wings Club, pipili ka ng character, di ba? Tapos pipiliin nila yung character na pinili mo. Sis, may unspoken rule na kapag napili na yung isa, pipili ka na ng iba. Huwag mo nang agawin. Nga na mga Wings Club or Bratz, ganyan. Sino kayo doon? Ako kasi, nung sa Wings Club, ako si Flora. Because that is my Morena representation. So, parang, pinili ko si Flora kasi, ang ganda-ganda niya, tapos morena siya. I mean, brown skin siya. So, damn, love her. Si Flora yung favorite kong Wings Club. I mean, ako si Flora. Hala, gawin ko nga siyang costume next year. Sorry, naisip ko pa yun ngayon, no? Tapos sa Bratz, ako si Jade. Oh, pero hindi naman brown skin si Jade. Pero kasi gusto ko ako si Jade. So, wala lang. Medyo nakakabwisit lang yung mga batang pinili mo na nga, pipiliin pa nila na parang, grabe 6, 7 na nga yung Wings Club, pinili mo pa kung sino yung gusto ko. Pwede ko naman mag-iba, medyo Sobrang passionate. Nakakamiss lang yung ganung moments. Yun yung mga, I feel like mga hinanakit ko nung bata ako. Grabe, tuloy-tuloy, no? Ang dami kong sinabi. Syempre, hindi ko na, marami pa akong hinanakit nung bata ako. Gaya nung nagloko yung, hindi. Hindi, joke lang yun, punchline lang yun. Syempre, meron mga hinanakit na hindi ko na sa podcast sasabihin. Sa therapist ko na, di ba? So, ayun, kayo, ano yung mga hinanakit nyo nung bata kayo? Yun ang question ko for tonight's episode. And thank you so much for listening to this episode. Sana nag-enjoy kayo with this episode. And nakakatawa. Sorry, ngayon ko lang na-realize na grabe, sobrang ganun yung bunganga ko kanina. And yon, tag us with your reactions and answers sa aming socials at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. And then, i-follow nyo na rin kami sa aming YouTube channel. Itong YouTube channel na to mismo. And sa Spotify, itong Spotify profile na to mismo. I-follow nyo kami for new episodes every Thursday, 9 p.m. And guys, anniversary month na ng Yani's Room this month. So, I hope seated kayo. Para sa mga kaganapan, nagpe-prepare ako for it. Sana mapanindigan ko. And I hope okay ang health ng everyone. I hope masaya kayo, ganyan. Maikli ba tong episode? Masyado bang maikli tong episode na to? Sorry. Sana hindi siya super ikli. Actually, dapat yung gagawin kong episode ngayon ay horror episode. Kasi November pa rin naman, right? Pero kasi hindi ko alam if kaya ko manood ng horror movies. Kasi gusto ko mag-talk about horror movies. Tignan natin. Feel ko sa next episode, baka kayanin ko. Anyway, yun lang. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. And see you sa next episode. Bye-bye. Sinisip mo na ako muna. Nakakatakot talaga, nabibingi ako, guys. Ipag-pray nyo nga ako.